Asawa ni Sara Diskaya ang mas may nalalaman ayon kay Mayor Vico Sotto. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel ay makikiusap po ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. By the way, shout out nga po pala sa lahat ng mga subscribers po natin at sa lahat ng solid viewers natin, especially yung mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay sa mga uploaded video natin. Mapait bulaga at it's showtime man yan at about kay Mayor Vico Sotto. Muli, thank you very much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, grabe ang updated talaga ni Mayor Vico Sotto pagdating sa mga Diskaya. Talagang di nito tinatantanan ang controversial contractor at muli na naman itong inulit sa kanyang post, which is ito na po yung sinasabi niyang sagot sa mga sinabi ni Sara Diskaya sa pagdulog nito sa Senate hearing kahapon. Hindi na natin babasahin mga kaparokya dahil masyadong mahaba at marami siyang nakitang hindi accurate sa sinabi nito. For sure, some of you or most of you have already seen or nabasa na po yung kanyang recent post or yung updated post. At kung hindi nyo pa po nakita yung updated post nito ay puntahan nyo po ang kanyang Facebook page. So as per Mayor Vico Sotto sa simula ng caption ay hindi daw masyadong honest si Sara Diskaya. Grabe pang aasar ang bungad ni Mayor Vico Sotto, pero mag-focus po tayo sa huling mga litanya nito sa kanyang post. I hope all relevant authorities act quickly before they get away. We will continue to do our part. Hindi tayo papayag na basta na lang tatahimik at mawawala ang issue pagkatapos ng ilang buwan. Kailangang may managot, contractors, politicians, and DPWH and other government employees. Kung hindi, paulit-ulit lang tong mangyayari sa bayan natin. For next hearing, I hope both the contractors and the DPWH officials will be asked directly. Totoo ba na nag-a-advance ang ibang contractors ng hanggang 40% ng project cost sa mga congressman, sa mga politiko? Or whatever the rate may be, is it true that there is an SOP or kickback for DPWH projects? Ano ang hatian? Wala naman sigurong aamin pero malay mo. At para sa Diskaya Group, sana hindi lang si Madam Cesara ang ipatawag dahil mukhang mas may alam kanyang campaign spokesperson and DPWH project Mr. Mind na si Curly Great Pacific Diskaya. So may halong pang-aasar ang huling litanya sa post ni Mayor Vico Sotto. Natatandaan nyo mga parokya, yung campaign period nitong nagdaang halalan ay hindi po pwedeng hindi magsalita ang asawa nitong si Curly Diskaya, which is kung tutuusin mga kaparokya ay siya na mismo yung tipong tumatakbong mayor ng time na yun. Talagang hindi po pwedeng hindi siya sasabat kapag ini-interview si Sara Diskaya. Well mga kaparokya, tumpak naman po ang sinabi ni Mayor Vico Sotto. Talagang malaman ang sinabi dito ni Mayor Vico Sotto at kitang-kita mo yung concern nito sa ating bansa. Dahil tama nga naman kung walang mangyayari ay paulit-ulit lang na gagawin ng mga mapang-abusong politiko ang gantong maanomalya na nagsasanhi po ng korupsyon. So dito mga kaparokya ay talagang tunay na palaban. Kumbaga walang pakialam si Mayor Vico Sotto kung sino tatamaan na politiko or yung mga kawani ng gobyerno. Kumbaga kredibilidad talaga ang meron si Mayor Vico Sotto, which is dapat para sa isang public servant. Dapat may prinsipyo at may kredibilidad tulad ng ginagawa ni Mayor Vico Sotto. Dahil kung wala pong mangyayari sa mga ginagawang investigasyon about sa flood control anomaly at masasayang lang din po ang effort
ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga nakikipaglaban sa korupsyon tulad ni Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto at Mayor Magalong. Sorry, yan lang kasi ang nakikita kong talagang umi-effort para supuin ang korupsyon dito sa bansa. Anyways, tila hindi papayag si Mayor Vico Soto na matatapos lang ito sa wala. Yan dapat talaga ang mindset ng isang politiko, mga kaparokya. At tama, si Mayor Vico Soto kailangan mabilis ang mga authority. Kumbaga, aksyonan agad ito ng mga otoridad dahil baka bigla na lang magsipulasan, magsitakasan ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Lalo pat may mga sangkot na malalaking pangalan dito, mga kaparokya. Hindi ko na po babanggitin yung tila mga politiko, mga senador na tila sangkot sa maanumalyang proyekto. Kumbaga, delikado din talaga ang buhay ng mga ito. Kaya malamang natatakot din ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Dahil kesa ikanta nila ay mas pipiliin itong patahimikin sila. At para sa akin, may sense naman talagang sinabi ni Mayor Vico Soto na i-invite ang Mr. Mind na asawa ni Sara Diskaya na si Curly dahil ayon kay Mayor Vico Soto, ito daw po ay may higit na nakakaalam ng lahat. Kaya nga sinabi niyang Mr. Mind dahil ito pong asawa niya ang pinaka-mastermind ng lahat. So kayo mga parokya, isa din ba kayo sa naniniwala sa sinabi ni Mayor Vico Soto na hindi honest si Sara Diskaya sa sinabi nito sa Senate hearing? At mga kaparokya, dapat nga bang imbitahan ng Senado ang Mr. Mind nito na si Curly Diskaya? Paki-comment naman po ang suggestion nyo patungkol po dito. So talagang palaban at talagang hindi bibitaw si Mayor Vico Soto sa pakikipaglaban nito against sa corruption. Lalo na't involved dito ang mag-asawang Diskaya na malaki po ang kautangan sa buwis, sa business tax sa lungsod po ng Pasig. At talagang marami pong against sa batas ang ginawa nito tulad ng pagpapatayo ng isang building na wala pong permit or kulang sa permit, mga kaparokya. Kaya gusto niya talagang habulin ang mga ito. So hanggang dito na lang po tayo, mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.